Floating through the night sky, stars shining bright. Welcome back sa ating paglalakbay patungo sa isa sa pinakakaakit-akit na alamat ng Pilipinas, ang kwento ng Bulkang Canlaon, na matatagpuan sa puso ng isla ng Negros. Ang Canlaon ay hindi lamang isang kamangha-manghang likas na yaman, ito rin ay napapalamutian ng mayaman na alamat na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Ang maringal na bulkang ito ay pinaniniwalaang tahanan ng makapangyarihang espiritu at Diyos, kaya't ito ay isang mahalagang bahagi ng mitolohiyang Pilipino. Ang alamat ng Canlaon ay nagsasalaysay ng isang mabagsik ngunit mapagkalingang Diyosa na nagbabantay sa lupa at sa kanyang mga tao. Ayon sa lokal na paniniwala, si Canlaon ay minsan isang napakagandang prinsesa na nag-anyong bulkan upang protektahan ang kanyang minamahal mula sa kapahamakan. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa malalim na ugnayan ng kalikasan at ng espiritu ng mga Pilipino, na nagpapakita kung paano ang mismong lupain ay buhay sa mga kwento at damdamin. Ang pag-aalboroto ng bulkan ay madalas na itinuturing bilang pagpapahayag ng galit o dalamhati ng Diyosa. Isang paalaala ng maselang balanse sa pagitan ng sangkatauhan at kalikasan. Habang mas pinapalalim natin ang pag-unawa sa alamat na ito, matutuklasan natin ang iba't ibang interpretasyon at pagsasalin nito sa paglipas ng panahon. Mula sa sinaunang mga ritual hanggang sa makabagong pagdiriwang, patuloy na bumabalot sa puso ng mga Pilipino ang kwento ng Canlaon. Nagsisilbing paalaala ng kanilang mayamang pamana at ng kahalagahan ng paggalang sa kalikasan. Sa bidyong ito, layunin naming hindi lamang ihatid sa inyo ang mga katotohanan, kundi pati na rin ang mga damdaming hatid ng alamat na ito. Susuriin natin kung paano na-impluwensyahan ng kwento ng Canlaon ang lokal na kultura, sining at maging ang turismo, na siyang nagpapalalim sa kahalagahan nito sa pagkakakilanlang Pilipino. Kaya't umupo ng komportable at samahan kami sa mahiwagang paglalakbay na ito habang binubuksan natin ang misteryosong pinagmulan ng Canlaon at tuklasin kung bakit nananatili itong isang minamahal na alamat sa puso ng marami. Ang Bulkang Canlaon ay hindi lamang isang kamangha-manghang likas na forma. Ito rin ay isang haligi ng mitolohiyang Pilipino, kung saan ang mga alamat ng paglikha ay bumabalot sa mayamang tapiserya ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ayon sa mga lokal na kwento, isinilang si Canlaon mula sa pagsasama ng makapangyarihang mga Diyos na namamahala sa mga puwersa ng kalikasan. Ang mga Diyos at Diyosang ito na madalas inilalarawan bilang mga tagapangalaga ng lupa ay nagbigay ng kanilang banal na diwa sa bulkan. Kaya't ito ay itinuturing na isang sagradong lugar para sa mga mamamayan ng isla ng Negros. Isa sa pinakamahalagang tauhan sa alamat ng Canlaon ay ang Diyosang si Canlaon mismo, na madalas inilalarawan bilang isang matapang na tagapangalaga ng kanyang nasasakupan. Sinasabing siya ay lumitaw mula sa kalupaan, sumasalamin sa diwa ng bulkan. Ang kanyang pagmamahal sa lupa at sa mga naninirahan dito ay napakalalim, at pinaniniwalaang ang kanyang damdamin ay naipapahayag sa pamamagitan ng pag-aalboroto ng bulkan. Kapag umuugong at sumasabog ang Canlaon, sinasabing ito ay pagpapakita ng kanyang galit o dalamhati.
isang paalaala sa mga tao ng kanilang hindi matatawarang kaugnayan sa kalikasan. Isa pang mahalagang tauhan sa alamat na ito ay ang espiritu ng bundok na kilala bilang diwata. Ang mabubuting espiritong ito ay pinaniniwalaang naninirahan sa mayayabong na kagubatan na pumapalibot sa kanlaon, gabay at tagapagtanggol ng mga lokal na pamayanan. Malaki ang ginagampaang papel ng mga diwata sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Dahil madalas silang tinatawag sa mga ritual at pagdiriwang, pinapalalim ang ugnayan ng komunidad sa kalikasan at sa mga espiritual na puwersang bumabalot dito. Ang mga alamat na ito ay may malalim na epekto sa pagkakakilanlang kultural ng rehiyon. Ang mga kwento tungkol kay Kanlaon at sa kanyang mga Diyos ay hindi lamang masalaysay ng nakaraan. Patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mga lokal na kaugalian, pista at maging sa sining. Ang pagpapahalaga kay Kanlaon ay nagbubuklod sa mga tao, nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinag-isang pamana at ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Habang sinasaliksik natin ang mga mitolohikal na pinagmulan nito, mas nauunawaan natin ang malalim na koneksyon na patuloy na humuhubog sa kultural na identidad ng Isla ng Negros hanggang sa kasalukuyan. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay na inyong suporta para sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Sa alamat ng Kanlaon, ang kalikasan ay hindi lamang isang tagpo kundi isang mahalagang karakter na humuhubog sa kwento at nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Ang mga likas na elemento, lupa, apoy, tubig at hangin ay nagkakaugnay sa salaysay. Lumilikha ng isang makulay na kwento na sumasalamin sa malalim na ugnayan ng kalikasan at kulturang Pilipino. Ang Bulkang Kanlaon mismo ay isang makapangyarihang sagisag ng ugnayang ito, sumasalamin sa parehong kagandahan at pagsik ng kalikasan. Ang bulkan ay madalas inilalarawan bilang isang buhay na nilalang, kung saan ang pagputok nito ay sumasalamin sa damdamin ng Diyosang si Kanlaon. Kapag siya ay nagagalit, yayanig ang lupa at dadaloy ang nagbabagang laba sa kanyang mga dalisdis na nagpapakita ng dalisay na kapangyarihan ng kalikasan. Sa kabaligtaran, kapag ang lupa ay payapa at mataba, ito ay tanda ng kanyang kabutihang loob at pagmamahal sa mga tao. Ipinapakita ng dualidad na ito ang paggalang at pagsamba ng mga Pilipino sa kalikasan, na kinikilala bilang isang puwersang maaaring maging mapagkalinga ngunit mapanira rin. Malaki ang ginagampanang papel ng tubig sa alamat, na madalas iniuugnay sa buhay at kabuhayan. Ang mga ilog at batings na bumabagtas mula sa bulkan ay itinuturing ng mga biyaya mula kay Kanlaon, nagbibigay ng sustansya sa lupa at sa mga naninirahan dito. Ang mga pinagkukunang tubig na ito ay hindi lamang mahalaga sa agrikultura, kundi itinuturing ding sagrado. Madalas na bahagi ng mga ritual at alay bilang pagpupugay sa Diyosa. Ang ugnayan ng mga tao at kanilang kapaligiran ay malalim na nakaugat sa alamat ng Kanlaon. Itinuturing ng mga lokal na pamayanan ang kanilang sarili bilang tagapangalaga ng kalikasan. Nauunawaan na ang kanilang kapakanan ay nakasalalay sa kalusugan ng mundo sa kanilang paligid. Ang ugnayang ito ay nagsusulong ng isang matibay na pananagutan at paggalang. Hinihikayat ang malikas kayang gawin
na nagpaparangal sa mga espiritu ng kalikasan. Habang sinusuri natin ang alamat na ito, makikita natin kung paano hinuhubog ng paglalarawan ng kalikasan ang mga pagpapahalagang pangkultura. Pinagtitibay ang paniniwalang ang lupa ay may buhay at karapat-dapat igalang. Ang alamat ng Kanlaon ay may malalim na kahalagahang pangkultura para sa pamayanang nakapalibot sa bulkan na nagbibigay ng inspirasyon sa iba't ibang aspeto ng lokal na tradisyon at pagdiriwang. Bawat taon, ipinagdiriwang ng mga taga-Negros ang Kanlaon Festival, isang makulay na pagdiriwang na nagbibigay pugay sa diyosa at sa likas na kagandahan ng rehiyon. Tampok sa pistang ito ang makukulay na parada, tradisyonal na sayaw at mga ritual na nagpaparangal kay Kanlaon na higit pang pinagtitibay ang koneksyon ng komunidad sa kanilang pamana. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, hindi lamang nananatiling buhay ang alamat, kundi patuloy din itong binibigyang buhay. Sinisigurong ang mga kwento ng nakaraan ay mananatiling makabuluhan para sa mga susunod na henerasyon. Malaki ang ginagampan ng papel ng pagkukwento sa pagpapanatili ng kulturang pamana na kaugnay ng Kanlaon. Madalas magtipon ang mga nakatatanda sa pamayanan upang ibahagi ang mga kwento tungkol sa diyosa at sa bulkan. Ipinapasa ang kaalaman at mga pagpapahalagang humubog sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga henerasyon, pinatitibay ang pakiramdam ng pagkakaugnay at pagpapatuloy. Sa pamamagitan ng muling pagsasalaysay ng alamat, pinalalakas ng komunidad ang kanilang sama-samang kasaysayan at itinatanim ang pagmamalaki sa kanilang kultural na ugat. Napakahalaga ng tradisyong pasalita na ito dahil pinapanatiling tumbuhay at may kaugnayan ang diwa ni Kanlaon sa makabagong panahon. Higit pa sa isang geographical na palatandaan, ang Kanlaon ay isang sagisag ng pagkakakilanlan ng komunidad. Ang bulkan ay kumakatawan sa katatagan, lakas at malalim na ugnayan sa kalikasan. Para sa mga taga-Negros, sumasalamin ito sa kanilang mga pagsubok at tagumpay. Nagsisilbing paalaala ng kanilang pinagsasaluhang karanasan at sama-samang diwa. Napakahalaga ng ganitong pakiramdam ng pagkakakilanlan lalo na sa isang mundong mabilis na nagbabago dahil nagbibigay ito ng matibay na pundasyon para sa pagkakaisa ng komunidad at pagmamalaki sa kanilang kultura. Sa kabuuan, malaki ang epekto ng alamat ng Kanlaon sa lokal na kultura sa pamamagitan ng paghubog ng mga tradisyon, pagpapanatili ng pamana sa pamamagitan ng pagkukwento at pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng komunidad. Ang patuloy na pamana ng alamat na ito ay nagsisilbing inspirasyon at nagbubuklod sa mga tao, sinisigurong ang diwa ni Kanlaon ay mananatiling mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Patuloy na kinikilala at kinagigiliwan ng makabagong henerasyon ang alamat ng Kanlaon, na patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng iba't ibang pagsasalaysay na isinasalamin ang makabagong pananaw habang pinapangalagaan ang tradisyonal na kwento. Sa kasalukuyan, muling binibigyang buhay ang alamat sa panitikan, teatro at pelikula, kung saan ito ay isinasalaysay muli upang umangkop sa mga temang nag-uugnay sa kasalukuyang panahon. Tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pagkakakilanlan at katatagan. Ang mga makabagong interpretasyong ito ay hindi lamang nagpapanatili sa alamat
kundi nag-aanyaya rin sa mga bagong henerasyon na makilahok at pahalagahan ang kanilang kultural na pamana sa makabuluhang paraan. Sa makabagong lipunang Pilipino, higit na nagiging mahalaga ang alamat ng kanlaon. Habang nahaharap ang mga pamayanan sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima at urbanisasyon, nagsisilbi itong paalaala sa kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at pagpapanatili ng balanseng ugnayan sa kapaligiran. Pinalalakas ng alamat ang diwa ng pagiging tagapangalaga. Hinihimok ang mga tao na protektahan ang kanilang likas na yaman at kulturang pamana. Ang koneksyong ito sa nakaraan ay nagbibigay inspirasyon sa mga individual na ipaglaban ang mga likas kayang gawain. Ginagawa ang alamat bilang isang mahalagang bahagi ng mga kasalukuyang talakayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Patuloy na namamayagpag ang mga likhang sining na inspirado ng alamat ng kanlaon. Nagpapakita ng matagalang impluwensya ng bulkan sa malikhaing pagpapahayag ng mga Pilipino. Madalas gamitin ng mga lokal na artista ang mga tema ng alamat sa kanilang mga obra. Mula sa mga pagpipinta na nagpapakita ng marilag na kagandahan ng bulkan hanggang sa mga eskulturang sumasalamin sa diwa ni Kanlaon. Maging sa panitikan, niyayakap ng mga makata at manunulat ang alamat. Hinahabi ito sa kanilang mga kwento upang talakayin ang mga temang tulad ng pag-ibig, pagkawala at ang ugnayan ng tao sa kalikasan. Higit pa rito, isinama na rin ang alamat ng Kanlaon sa mga kurikulum pang edukasyon, kung saan ito ay itinuturo bilang bahagi ng kwentong bayan ng Pilipinas. Ang pagsasamang ito ay hindi lamang nagpapanatili sa alamat, kundi nagpapalakas din ng pagmamalaki sa kulturang pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Sa patuloy nating pagtuklas sa mga makabagong interpretasyon nito, nagiging malinaw na ang alamat ng Kanlaon ay nananatiling buhay at mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nagpapalakas ng malikhaing pag-iisip at nagpapalalim sa pag-unawa sa ugnayan ng tao at kalikasan. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa alamat ng Kanlaon, mahalagang bigyang diin ang malalim itong kahulugan sa kulturang Pilipino. Ang kamangha-manghang kwentong ito ay hindi lamang isang mayamang pinagtagpi-tagping alamat, kundi isang salamin din ng mga pagpapahalaga, paniniwala at pagkakakilanlan ng mga komunidad sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Mula sa mga alamat na pinagmulan nito hanggang sa makabagong interpretasyon, patuloy itong nagbibigay inspirasyon at nagbubuklod sa mga tao. Nagpapaalala ng kanilang matibay na ugnayan sa kalikasan at kanilang pamanang kultura. Sa buong video na ito, ating sinuri kung paano naapektuhan ng alamat ng Kanlaon ang mga lokal na tradisyon at pagdiriwang na nagtatampok ng makulay na selebrasyon upang parangalan ang Diyos at ang likas na kagandahan ng rehiyon. Tinalakay rin natin ang mahalagang papel ng pagkukwento sa pagpapanatili ng ating pamana upang matiyak na ang mga alamat ng Kanlaon ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Bukod dito, tinuklas din natin ang iba't ibang anyo ng sining na nahahango mula sa alamat. Ipinapakita kung paano ginagamit ng makabagong mga alagad ng sining at manunulat ang temang ito upang lumikha ng makahulugang mga likhang sumasalamin sa damdamin ng kasalukuyang panahon. Habang pinagninilayan natin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ganitong mga alamat, hinihikayat namin kayo na pag-isipan kung paano hinuhubog ng mga kwentong ito ang ating pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa komunidad. Ipinapaalala nila sa atin ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan natin at ang mahalagang aral mula sa ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbuhay sa mga alamat na ito,
Hindi lamang natin pinararangalan ang ating nakaraan, kundi pinayayaman din natin ang ating kasalukuyan at hinaharap. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa mundo ng alamat ng Pilipinas at nais mong matuto pa tungkol sa mga kahangahangang kwentong tulad nito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan na maaaring interesado rin sa pag-explore ng mayamang kultura ng Pilipinas. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na maghatid ng mas maraming nakakaintrigang nilalaman tungkol sa alamat, mitolohiya at mga kwentong nag-uugnay sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin at inaabangan namin ang pagbabahagi ng mas marami pang kamanghamanghang kwento sa iyo.